Kasi po iniisip ko kung ano po ang mangyayari doon sa mga bata kung darating ang ating Panginoong Jesucristo sa paghuhukom. Kasi po nagtatalo kami ng kumpare ko, hindi po ikatotoo ang paghuhukom. Kasi nga po yung mga bata, ano po ang mangyayari sa kanila? Wala naman po tayong problema sa mga bata eh. Kahit anong oras dumating ang paghukom, ang mga bata po ligtas yan. Basahin po natin sa 19:14 ni Mateo. Pakinggan niyo. Tatapos sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata. At huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Bakit? Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sa mga bata po. Kaya walang problema sa bata. Yung sinasabi, baka mapunta raw sa limbo kung mabinyagan. Wala po sa Bibliang limbo. Ang nasa Biblia, ang bata, kahit anong oras, kinuha ng Diyos, tagalangit yon. Wala po kayong dapat alalahanin doon, kapatid. Ang isa pang katunayan, nasa 18 uli ng Mateo. Yes. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kaya pati yung matanda, kailangan tumulad sa bata. Malibang manumbalik kayo ng loob sa Diyos, parang bata. Kasi ang bata po, hindi marunong magtanim ng galit. Ang bata, walang malisya. Ang bata, malinis ang kalooban. Hindi marunong magtangka ng nagbabalak ng ikapapahamak ng kapwa. Ang bata po, hindi nagtatanim ng galit sa kanyang kapwa-bata. Nag-away ngayon, mamaya magkalaro uli. Sabi, malibang kayo maging tulad sa mga maliliit na bata, hindi kayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung bata talagang magiging dapat doon. Hindi po ba sila makakaramdam ng sakit kung umulan ng apoy at asupre sa paghuhukom? Hindi po. Bago po umulan ng apoy, aalisin ng Diyos dito yung lahat ng magiging dapat. Pakinggan niyo po, 4:16 ng unang Tesalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Bago po umulan ng apoy, aalisin lahat ng magiging dapat sa Diyos dito. Ganun po. Ang makakaramdam lang po ng sakit yung mga tao. Hindi ba yun na nasa pasyon? Ang sabi sa pasyon, magmumula nga sa langit, ulat apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakit, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ayun. Ang masasaktan sa apoy, yung mga taong bulisik. Kung maubos na't mapuksa, ginto at yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin, alipala, tao at hayop na madla. Tapos, ang toret mga palasyo, bahay, mga edipisyo, mga kalahan sa mundo, walang pagsalang todo, magiging uling apoy. Ayun po Kaya kung uulan man ng apoy, ang masasaktan yung mga taong masasama, mga taong bulisik. Ba't marami ba kayong anak? 5 po ang anak ko. Huwag na yung mag-alalahanin yun. Basta't dinatnan silang bata,
okay yun. Sigurado po yun. Alam nyo, nangyayari kasi sa ating mga Katoliko. Basa tayo ng basa ng pasyon, taon-taon, hindi natin iniintindi yung nakasulat. Kung iniintindi lang natin, yung ibang nakasulat sa pasyon, galing po sa Biblia yon. Napakaganda na mapagbabatayan na ang susunugin ng Diyos, paparusahan yung masasama. Pero mga bata, wala po, hindi po paparusahan ng Diyos yan. Yan po nakasulat.